So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ganito po talaga magdala ng sumpa itong si Vice President Sara Duterte, at ganito rin po talaga siya, mga minamahal, mangdamay sa mga inosenteng Pilipino. Tingnan nyo imbis na safe ang isang area, pupunta doon si VP Sara at manggugulo. Wala na nga respeto sa ating institusyon, nandamay pa ng mga inosenteng Pilipino. Alam naman natin, mga minamahal, na yung Vice Presidente, kapag nasa isang lugar, ay talagang mayroong kaakibat na panganib. Ngayon, if you will remember, ito kasi yung mga minamahal, November 22, 2024. Yan ano yung sabi dyan? Lack of respect. So, sa madaling sabi, itong si VP Sara Duterte, walang respeto. Bakit? Linaw, mga minamahal. VP Sara defies House order to leave, triggers lockdown. So, yung issue na to is yung patungkol nga po noon kay Zuleika Lopez na na-detain, diba? Ang ginawa ni VP Sara Duterte, pwede namang mag-visit kasi mayroon namang visiting hours. Wala namang problema doon, mga minamahal, kung bisitahin niya ang kanyang nobya, di umano, or bisitahin niya yung tao dahil natatakot na isiwalat ang kanyang sikreto, wala namang problema. Kaso, mga minamahal, ang ginawa ni Sara Duterte, nag-stay in. Doon natulog. Kaya, ang nangyari, naalarma ang karamihan. Kaya, nag-lockdown, mga minamahal, kung saan nakadetine itong si Zuleika Lopez. Sabi dito, mga minamahal, sa balita. Yan. Vice President Sara Duterte defied orders to leave the Batasang Pambansa Complex Thursday night, November 21, choosing instead to stay in her brother's office overnight despite the repeated appeals from the House of Representatives and Sergeant at Arms. See? Ganyan po mandamay si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, kasumpa-sumpa talaga na naging Vice Presidente ng Bansang Pilipinas itong si Sara Duterte, no? Although itong issue na to, mga minamahal, matagal na, gusto ko lamang po sa inyong iungkat muli sa kadahilanan na ganyan po nandadamay si VP. Kung dito nga sa simpleng gawain na to, nagawa niya, how much more pa kaya sa malalaking problems in the future? Diba? Hindi na bago, mga minamahal, kung maadamay din tayo sa kanyang katarantaduhan. Kasi gawain niya na yung mandamay Diba? Hindi niya inisip yung kapakanan ng ibang mga Pilipino. Makasarili. Sabi dito, Duterte's refusal to leave the premises after visiting her detained Chief of Staff forced the House to implement a security lockdown to secure the building where she remained until Friday morning, according to the statement from House Leader on Friday, November 22. So, alam na naman ninyo, mga minamahal, na nagstay in doon itong si Vice President Sara Duterte, naging sanhi pa yung mga minamahal ng lockdown. Kasi gustong protektahan, syempre, ng administrasyon itong si VP Sara Duterte, lalo pat merong umuugong na chika, yung assassinate me. Alam niyo yan, mga minamahal, huwag na tayong maglokohan dito. Alam niyo yung issue ng assassinate me na balak ni Vice President Sara Duterte na magpabaril pero hindi lang sa vital organs. Kumbaga yung mga daplis-daplis lang para masabi, mga minamahal, na totoo yung banta ni VP na siya daw po ay ipapapatay ni House Speaker Martin Romualdez. So, sa madaling sabi, mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte, plano na po talaga ang assassinate me attempt. Ang nangyari, nabisto nga lang talaga ng Malacanang, kaya naiwasan. Diba? Yung attempt niya na assassinate me. Dahil kung hindi po naamoy yan ng Malacanang, mga minamahal, abay, baka nasisi na itong si House Speaker Martin Romualdez sa pagkabaril kung sakaling natuloy man yung planong assassinate me ni VP Sara. So, sabi dito, even though our Sergeant at Arms asked her several times to leave, she ignored it. So, sa madaling sabi, na-jud respeto? Wala ba? Walang respeto. Which is why we implement a lockdown for everyone's safety and protection of the institution. Yan po yung sabi ng House Leader in a joint statement noong Friday ng November. Sabi pa dito, mga minamahal, Representative Joel Chua, chairperson of the House Good Governance Panel, characterize
Duterte's behavior as lack of respect in the institution. Diba? Walang respeto. Pinagbawalan ka na nga eh. Meron kang time para mag-visit. Merong mga visiting hours. Pero yung gagawin mo dyan ka na matutulog, mali po yun. Kasi kahit saan pumuntang kulungan ka, pwede kang mag-visit pero hindi ka pwedeng mag-stay doon. The point na doon ka na matutulog. So sabi dito, it's clear that Duterte only does what she wants. Tama, o kung ano lang gusto ni Sara, gusto niya, yun lang yung gagawin kasi spoiled brat niya. Ano pa bang aasahan natin mga minamahal sa taong spoiled brat? Wala. Diba? So, retired PM Gen Napoleon Taas, the House Sergeant at Arms, said the first lockdown was first for the House since at least July 2022 when he first took on the role. So, unplanned overnight stay. Ito na yung tinutukoy ko sa inyo mga minamahal na nag-overnight itong si Sara Duterte. Doon nga po sa kulungan ni Zuleika Lopez. By the way, mga minamahal, nag-overnight yan dyan si Sara Duterte kasi ikinanta ni Zuleika Lopez, itong si VP, patungkol nga po sa sinulatan nila, yung COA na wag magbigay ng kung ano mang hihingiin ng House. So, I think doon na-trigger si Sara Duterte kaya kailangan niyang bigyan ng gabay si Zuleika na kung po pwede i-shout out mo muna yung bibig mo. Just shut your mouth for the meantime. Diba? Kasi baka kung ano pa yung maikanta, nalalaglag na nga yung pangalan ni VP during that time, patungkol nga po sa kanyang confidential funds. Walang sikretong hindi nabubunyag. Kaya tingnan ninyo, included sa article of impeachment, yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte, yung kanyang mga unexplained wealth. Sabi pa dito, Taas shared the House official account of the incident at press conference on Friday. Duterte visited her detained chief of staff, Zuleika Lopez, at the House Visitor Center, where they spoke until Thursday, 10 p.m. After the visit, the Vice President convoy suddenly diverted to the complex that houses of office of her brother, Representative Paulo Duterte, instead of leaving through the South Gate as expected, sabi ni Taas. We were all assuming she would start turning right, exiting the House of Representatives. However, her convoy went straight ahead, heading towards the South Wing Annex. So, nandadamay nga itong si Sara Duterte sa mga hindi nakakaalam. Diba? We were informed that VP will just change using the room of Honorable Pulong Duterte, and so we waited. After over an hour, Taas personally appealed to Duterte's team around 11:30 p.m. to leave room 304, explaining that the House routinely shut down power every Thursday night for the weekend. Ngayon, nagreklamo dyan si Vice President Sara Duterte, mga minamahal, na bakit daw sila pinatayan ng ilaw, parang may plano daw na sila daw ay gugurgurin. Alam naman nila mga minamahal, and explained naman yan, meron kasing order na every Thursday night at every weekend, kada gabi, kapag umabot na ng 11:30 p.m., pinapatay na yung ilaw. Alangan naman ang sundin namin si Sara Duterte. Alangan naman yung sundin ng mga tao dyan si VP. Yung utos sa kanila, yun na kapag alas 11, patayin yung ilaw. Hindi naman, sino ba naman si Sara Duterte? VIP ba dyan? Diba? Walang VIP. Law is law and no one, diba, mga minamahal, walang, tawag dito, yung feeling above the law. Diba? Alright, so yun po mga minamahal. Anyway, pengi lang po ako ng comments ninyo, likes and share, and also don't forget to click the subscribe and hit the notification bell for more update. Yun lamang po, ingat mga kababayan.